Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang sarap po ba magpuri sa Panginoon? Pag nagpupuri ka sa ating Panginoon, nare-release yung mga tinatawag na kabagabagan, takot. 'Di ba? Kaya nga, when you trade your sorrow, your worry, your fear, pinapalitan ito ng ating Panginoon ng kagalakan. At kapag meron kang kagalakan, magiging magaan ang pagtaas mo ng kamay. Pag meron kang kagalakan, magiging malakas ang iyong tinig. Dahil alam mo, God owns you and God holds your future. Yun ang lagi ko sinasabi, God holds your future. Hindi mo man maunawaan ang pinagdaraanan mo. Hawak ng Diyos ang buhay mo. Kaya nga, napaka-ikli lamang ng tema o ng ating mensahe sa oras at sandaling ito, ng mensahe. You are blessed. Sabihin mo, pinagpala ka ng rumaragasang pagpapala. Tapos na, yung wallet mo na ang ginagamit ay barya. Hindi ka na pang barya. Pang 100,000 ka na, pang milyon ka na. Pero, wag mong mamahalin ng pera. Wag mong sasambahin ng pera. Ang pera ay gagamitin mo para maluwalhati ang Panginoon, para makatulong ka sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa nangangailangan, at maging daluyan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pera mo. Tanungin mo nga yung katabi mo, alam mo bang pinagpala ka? May problema eh. Alam mong pinagpala ka, pero kung umasta ka, alam mo yung umasta, kung umakto ka, parang lagi kang kawawa eh. Para bang lagi manlilimos ka, para bang lagi ang gusto mong kaawaan ka ng tao. Matagal ka ng pinagpala, kaya nga sabi, you are blessed. Kaya nga sabi ko kay Brother Alan, simple lamang mensahe, Matthew 5, Beatitude, you are blessed. Pinagpala, ibig sabihin, naganap na. Hindi pagpapalain. Pagpapalain, future tense. Diba? Pinagpala. Ibig sabihin, nasa iyo na nung pinaniwalaan mo ang ating Panginoon. Kaso may problema. Naniniwala ka sa Panginoon na pinagpala ka, pero sasabihin mo, ang hirap ng buhay. Alam mo, Sister Karen, nakalmot ka ng pusa, kailangan mo nang magpabakuna ng rabies. Pinagpala ka, so nalinis ka ng ating Panginoon sa anumang kamatayan, anumang kamandag ng ahas, anumang tinatawag na lason sa iyong katawan, because you are sanctified, you are set apart, you are washed by the blood of Jesus Christ. Kasi ganito yan eh. Sabi ni Brother Jonathan, pinagpala ako eh. Paglabas ng simbahan, paano kaya ang kakainin ko mamaya? Paano kaya yung asawa ko, pinagpala ako, pagdating ko sa bahay, malas na naman, magsisigawan na naman kami noon. Pag ikaw ay pinagpala, hindi lamang basta ikaw ay naniniwala. Gamitin mo yung pagpapala na nasa iyo na matagal nang binigay sa iyo ng Panginoon. Magaling ka magsalita? Gamitin mo yan sa tinatawag na pag-aahente. Ikaw ay meron tinatawag na ma-appeal sa tao, gamitin mo yan para ma-attract mo ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo. Yung pagpapala, dadaloy kapag ikaw ay kumilos. Gamitin mo, huwag mo lamang paniwalaan. Ganito po kasi yan eh. Pananalig at paggawa. Maraming tao, maraming gumagawa. Nagtatagumpay naman sila. Kaya nga ang sabi ng isang tinatawag na kampanyahan na laman ngayon, nalulungkot ako eh. Sabi ko, kampanyahan na laman. Yung mga mayor, nagpapatawag na laman ng mga pastor, papakainin. Ano bang kala nyo sa mga pastor? Feeding? Sana, buwan-buwan sana pinatatawag yung mga pastor. Alam mo yung pagkapanyahan, nandun lahat sila. Hahanapin ka. Pero pag ayuda, nandun ka na, nakapila ka na, nakakatop ka pa sa pila. Tandaan po natin mga kapatid, kahit ikaw ay masipag, pero wala kang pananampalataya at relasyon sa Panginoon, mapapawalang nasaysay ang lahat ng bagay. Meron naman puro pananampalataya, paniniwala, pero wala namang paggawa. It should be balance. Alam mo yan, naniniwala kang, ako ay magkakaroon ng 1,000,000. Pero anong mangyayari sa'yo? Amen ka lang ng amen. Ayaw mong gumawa, ayaw mong kumilos. Tandaan mo, ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay nilikha na kawangis ng ating Panginoon. At dahil kawangis ka ng ating Panginoon, meron kang kapangyarihan, meron kang pabor, at meron kang pagpapala na kung ano meron siya. Yun nga lang, ayaw mong gamitin. Kaya nga napakaliwanag na sinasabi ng Deuteronomy, God has given you the power to get wealth. You need to get it. At doon sa pinagtrabahuan mo, pag ikaw ay kumilos, mas malaki ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay.
Hindi ka naman niya sisweldohan base sa ginagawa mo eh. Sisweldohan ka niya base sa pagsunod mo. Dahil ang naaalala ko sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ang layunin ng Panginoon sa tao ay sumunod. Ang gawain ng ating Panginoon, isa katuparan ang bawat pangako niya na kapag ikaw ay naglilingkod, nagtitiwala sa Kanya at meron kang kasipagan sa iyong buhay, dadaloy ang pagpapala at higit pa ang dadaloy sa iyong buhay. Walang problema na ikaw ay maging mayaman. Ngunit, ano ang lahat ng yaman na ito kung wala ang Diyos sa iyong buhay? Ang sabi ng Biblia, pwedeng palagay po natin, in 1 Timothy chapter 6, hindi pa po tayo nag-uumpisa. In 1 Timothy chapter 6 verse 17, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, utusan mo. Kung may Tagalog tayo, okay lang. Kung English, okay lang din. Charge them that are rich. Maraming tao yumaman na isinantabi nila ang Panginoon. Kasi sasabihin nila, sipag lang ito. Dahil ito sa diskarte ko. Pero ang sabi ni Pablo kay Timoteo, utusan mo ang mga mayayaman sa mundong ito. So ibig sabihin doon, ikaw pwede ding mayaman sa mundong ito. Pero ang pinagkaiba mo sa kanila, hindi ka lang mayaman sa mundong ito dahil una kang mayaman sa kalangitan ng ating Panginoon. Because for where your treasure is, there your heart be also. Kaya ka nasa gawain ng Panginoon at nanonood sa live stream dahil meron kang pinagdaraanan sa buhay dahil ang laman ng iyong puso ay ang salita ng Diyos at ang ating Panginoon. Kaya ikaw ay mayaman na nilalang at mayaman na nilikha ng ating Panginoon, hindi lamang sa kalangitan kundi dito sa lupa. Thy kingdom come. Thy will be done here on earth. Hindi pwedeng ikaw ay laging kapos sa buhay. Kailangan laging bumuhos ang pagpapala sa iyong buhay. At ang sabi dito, that they might not be high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. May problema pala kapag naging mayaman tayo. Magiging mayabang tayo. Okay na yung word na mayaman eh. Kaso kadalasan dahil mayaman ka, ayaw mo nang sasabihan ka ni pastor, ni pastora, na mali yung ginagawa mo na bukas sa negosyo mo paglinggo. Mali yung ginagawa mo na ikaw ay nagbabakasyon. Bakit mo papakilaman? Mas mayaman pa ako kaysa sa'yo, pastor eh. Tandaan mo kapatid, simpleng bagay lamang. Maaaring ikaw ay mayaman sa mundong ito. Pero ang tanungin mo sa sarili mo, ano ang meron ka? Walang saysay ang yaman mo kung wala ang Diyos sa buhay mo. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay mo, ang sabi ng isang bahagi ng Biblia, don't focus your mind, your body, your life on the uncertain things. Ano ba yung uncertain things? Alam naman po natin, nung nagkaroon ng bagyong Karina, maraming sasakyan ang binaha. Maganda man yan, second hand man yan, lahat ay binaha. Yung iba, ibinenta na yung kanilang sasakyan. Maraming bahay ang tinatawag na binaha at nasira. Marami ang mga nasunugan sa nakalipas na linggo. So ibig sabihin, yung mga yaman mo sa isang iglap, pwede itong mawala. At hindi mo ito dadalhin sa langit. So ibig sabihin ng salita ng ating Panginoon, huwag ka sa mga material na bagay magtiwala. Dahil yung material na bagay, gawa lamang ng ating Panginoon at yung gawa ng Panginoon pwedeng mawala sa isang iglap. Kasama mga namin noong nakaraang Lunes, ang isa sa pinakamataas na opisyal ng Cavite, na kung saan siya ay sekretary ng tinatawag na mataas na ahensya ng gobyerno, several months ago, 5 months ago, ang kanyang kutis ay napakaganda. Nasa kanya ang yaman. Siya ang may-ari ng isang napakalaking pogo na pinag-iinitan sa Cavite. Pero aanin mo ang yaman kung ikaw naman habang nabubuhay para ka na nasa impyerno. But there is hope. Merong pag-asa. Merong pag-asa. Kaya nga ang unang nilagay ko kanina sa Facebook, seek God while He can be found. Dahil kapag ikaw ay wala na sa bundong ito, hindi mo na mahanap ang Panginoon. Dahil lahat tayo binigyan ng Panginoon ng iisang buhay lamang. It's up to you on how you will use it. Maaring sabihin mo wala kang pinag-aralan. Maaring sabihin mo makasalanan ka. Maaring sabihin mo inabandona ka ng iyong magulang. Hindi mahalaga kung ano ang meron ka. Ang mahalaga kung paano mo ito i-develop. Kagaya ng mga asawa ninyong babae. Sa mga lalaki, hindi ko sinabing sa mga babae, asawa ninyo o sa asawa ninyong lalaki. Yung asawa mo hindi yan perpekto. Pero sa pamamagitan ng relasyon ninyo at ang Panginoon nasa kalagitnaan, madedevelop at mahuhubog yung pag-uugali niya para lumabas yung pinakamahusay na siya. And i-expect kasi natin lagi ideal man Ideal woman. Hindi lalabas yung ideal woman unless you develop
and cultivate one another. Ang gusto natin lagi, kailangan yung kagaya ni pastor, kagaya ni pastora, kailangan yung ganyan. Huwag mong isipin yun. Isipin mo kung paano nyo mapapaunlad yung inyong personal na relasyon sa isa't isa at unang-una sa Panginoon. Pag yun ang nangyari sa inyong buhay, siya ang magiging pinakamatagumpay na lalaki. Siya ang magiging pinakamahusay na magluto sa tahanan. Stop comparing your wife, your husband to other people. Start to communicate with one another and pray. Dahil doon mahuhubog yung pag-uugali ninyo. Kaya nga binigay sa atin, magkakaiba ng pag-uugali. May matahimik, may madaldal, may maiinitin ng ulo, may papasensyoso. Sa isang bagay. So that we can complement one another. Sa madaling salita, kahit sabi yung makutam man ang yaman ng mundong ito, walang saysay ang lahat ng ito. Dahil ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. So when the person seek first the kingdom of God, he will have rest. Sabi nga nung kausap ko last time, accountant siya ng mga Ayala, ang sabi niya, Pastor, isa lang ang naunawaan ko. Yung problema ng mayaman, problema din ng mahirap. Yung mayaman hindi makatulog sa pera. Dahil kapag siya bibili ng property, hindi niya alam kung paano babayaran yung mga tax, baka raw silang maamla. Kami naman mahirap, ang problema naman namin, paano magkakaroon ng pera. So parehas merong problema. Kaya naunawaan ko at natagpuan ko sa aking buhay, ang kailangan mo ay Panginoong Hesus. Dahil kapag meron kang Panginoong Hesus sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kapayapaan because He is the hidden treasure in the earthen vessel. Pag meron kang Panginoong Hesus sa iyong buhay, gagabayan ka niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So when you are not seeking first the kingdom of God, ano ang hinahanap mo? Pera, popularidad, kapangyarihan. Mapapagod ka. Mapapagod ka dahil yan ay magiging mailap o kahit man makamtan mo, hindi mo makakamtan ang tunay na kapayapaan. Pag hinanap mo ang pera naman, inuna mo ang pera, ano ang mangyayari sa iyong buhay? Magkakaroon ka ng tinatawag na deception. Magkakaroon ka ng tinatawag na emptiness. Magkakaroon ka tinatawag na lost. Why? It's the Word of God. 1 Timothy chapter 6, ang sabi doon, siyang naghahangad, nagmamadali na yumaman, mas lalo siyang natatrap sa peligro ng buhay. Darating yung yaman sa iyo eh. Nasa iyo na yun eh. Hinuhubog ka lang ng ating Panginoon para ihanda ka ng ating Panginoon. Matagal kang pinagpahala ng Panginoon, maaaring inuhubog ka lang ng Panginoon. Ganito lamang po yan. Hindi pa nakapag-umpisa si Brother Jonathan. Purihin ng Panginoon. Do you know that one of the gift of God is not just only sight? Saan ba ginagamit ang sight? To see. So the function of sight is for seeing. But God has not given you only the sight. Nanay, nakikita niyo ako, ano po? Matangkad na lalaki, 5'10 and a half. But God has given you the most important thing. Pero pinaka-importante is salvation. It's a vision. Vision is not about the seeing. Vision is about your heart. Ang pangit ay hindi sa iyong nakikita. Dahil yung iyong nakikita, kung ano nakikita mo ngayon, nakikita mo mahirap ka? Nakikita mo masama ang ugali ng mga nakapaligid sa iyo? Kaya masama ang ugali nila kasi masama din ang ugali mo. Sabihin mo sa katabi mo, masama din kasi ugali mo. Ay, huwag kayong mag-aaway ha. Hindi nyo masabi, no? Baka hindi ka natabihan next Sunday. Kaya hindi mo masabi dahil unang-una takot kang masaktan siya. Ang katotohanan, walang pinipili. Masasaktan ang dapat masaktan upang lumago. Tandaan mo, when God puts you into pruning, that's the time you keep on growing. Kailangan ka masaktan. Kaya meron kang scar sa katawan, nagpapaalaala ng kapalpakan mo sa buhay, pero binigyan ka ng Panginoon ng paghilom. Ayaw kasi natin ng pruning eh. Ang gusto lang natin prunes. Alam mo yung prunes, yung sarap? Ayaw natin paghugot. Kaya ayaw natin lumago. Kaya kapag ikaw ay merong tinatawag na pangitain, ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na pagtingin ng maganda sa kinabukasan. At dahil meron kang pagtingin sa kinabukasan, don't you know, sa panahon ng salita ng Diyos, hanggang sa ating kasalukuyan, hindi pinakita ng Panginoon yung plano niya. He will give you a vision. But He will not give you the exact instruction and plan. Because when you see the vision and when you see the plan, sasabihin mo, just forget about the vision. Why? Si Joseph, pinakita sa kanya, luluhod ng kanyang mga kapatid at tutulungan niya. Si Moses, pinakita sa kanya na makakapasok sa lupang pangako. Pero hindi pinakita ng Panginoon, magtitiis ka.
Doon sa mga kasamahan mo na lagi kang tinutuligsa kahit anong sabihin sa'yo. Baka sabihin ni Moses, ayoko na dito sa mga to, ang sasama ng pag-uugali. Baka sabihin ni Joseph, ayoko na dito sa mga to, dahil yung pala itatapon ako nito sa balon eh. At ibebenta ako at magiging alipin ako ni Potiphar at makukulong ako. Kasi kapag nakita mo yung plano ng Panginoon, aayawan mo eh. Ang gusto natin sa ating buhay, automatic. Magiging automatic yan kapag kasama mo ang banal na Espiritu dahil meron kang paraklete. The word paraklete means a Greek word, He is the comforter. Hindi kasi easy ang buhay. Magiging easy ang buhay kapag ang banal na Espiritu at ang Diyos ang nabubuhay sa iyong buhay. Kung ating makikita, when God revealed the vision, between that vision and where you are today is the process. Nandun yung proseso. At doon sa proseso, doon maaring maitaas mo ang Panginoon o maaring maibaba mo ang Panginoon. You may exalt God or deny God. Dahil sa prosesong yun, makikita mo, yung dinedevelop sa'yo ng Panginoon, number 1, character. Kaya nga pag-uusapan natin sa Matthew chapter 5, it's about beatitude. I don't care if you are the greatest singer. I don't care if you are the greatest musician. I don't care if you are the greatest preacher. But when you don't have the character, it is nothing. Isa nga kinalulungkot ko, maaring tamaan ng marami sa inyo. Maraming pagkakataon na maganda ang pakikitungo nyo kay pastor, kay pastora. It's okay. Pero mas okay sa amin kung paano yung pakikitungo mo sa kapatiran kay Kristo. Because you are not selecting only those who will honor, but you will honor everybody. Because the Word of God said, if you love me, if you love God, then you will love everyone. Love is not an emotion. Ang pagmamahal hindi emosyon. Ang pagmamahal ay desisyon. Dahil kapag ang emosyon mo ay pagmamahal lamang, tandaan mo, mamahalin mo yung kaibig-ibig. Ang mamahalin mo yung mga magagandang pinapatungo sa'yo at pinapakita sa'yo. Paano na yung mga masasama? Para saan pa at ang ating Panginoon ay dumating sa mundong ito, hindi para sa mga banal, matuwid, mga matatapat, kundi minahal niya unang-una yung mga makasalanan. Because while we are yet sinner, He first loved us. Kaya nga kung ating makikita, the vision, doon sa tinatawag na pangitain na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon, na de-develop yung patience mo. At makikita mo, maaaring ikaw ay iniwan ng iyong asawa, maaaring ikaw ay natakbuhan ng malaking pera, maaaring ikaw ay nagdodroga, maaaring ikaw ay nang bababae o nang lalaki. Pero ang lahat ng iyon ay gagamitin ng ating Panginoon. Huwag mong i-discourage ang iyong sarili so that you will find a Savior in your life. When you are in sin, you will find a helper so that you will know the Savior in your life. And while you are yet sinner, doon mo makikilala na maganda pa rin ang plano sa akin ng Panginoon. Don't discount yourself sa mga pinagdaanan mo sa nakaraan. Maaring 5 minutes from now, nagkamali ka, it doesn't matter. Ang mahalaga yung ngayon at yung kinabukasan. You cannot undo your past, but you can create a big future in your life. You can be a billionaire. You can be a business magnate. You can be the best father that you can. You can be the best mother. And you can be the best of the best because you are not just only a human, but when you have a childlike faith, then the power of God will flow into your life. When the power of God flow into your life, you will have everything that is good into your life. Kapag meron kang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi lamang pagpapalang dadaloy, kundi hanapin ka ng promosyon. Ang sabi ng Biblia, dito po tayo mag-uumpisa. In the book of Matthew chapter 5, nandiyan na yun. Pero nasabi ko kay Brother Alan, verse 3 to 12. Unahin ko muna sa verse 1. Let's go. Matthew chapter 5, verse 1. Buksan ko po ang aking cellphone. Ang sabi dito, when Jesus saw the crowd, He went up on the mountain and when He was seated, His disciples came to Him and then He began to teach and say. So ang ating Panginoon, iniisip ko kanina madaling araw, around 2:30 a.m., sabi nung isang binabible studyan ko, Pastor, ano po mga ginagawa niyo? Sabi ko, ganito ang plano ko sa buhay na ginagawa araw-araw, ito ang routine ko. Recently, tumutulog kaming pamilya ng alas 9 ng gabi para makagising ng alas 2 ng umaga. Alas 2 ng umaga, so that I can pray. Because when you are praying in the earliest in the morning, walang tinatawag na kaabalahan. Kasi tulog pa ang anak mo, tulog pa yung mga kapitbahay mo, walang tatawag sa telepono. Diba? So you can focus. It's about discipline. Hinuhubog ka ng ating Panginoon kaya hindi ba dumarating yung pagpapala mo maging disiplinado? Dahil ayaw niyang ikaw ay maghurumentado. Kasi baka pag nandiyan na yung pagpapala, mag-away-away kayo magkakapatid.
Baka pag dumating yung pagpapala, mag-away-away kayong pamilya. Isinasaayos muna niya yung daanan. Nagpapadala muna siya ng John the Baptist sa iyong buhay to prepare not just only Jesus Christ, to prepare the way for your victory. Dahil ang plano ng Panginoon sa bawat isa that the Lord delights in the prosperity of His servant. So, napansin ko lamang kanina, habang ako nananalangin, Panginoon, when I read the Bible, I just don't read the Bible. I ask God, Lord, what will be your revelation? Kasi we can read the Bible plainly. At makikwento mo, ito ang nangyari, ganyan, blessed are the poor in spirit, blessed are the meek, mournful, blessed are the ganito, ganyan, ganyan. Panginoon, mountain, why is it always keep on appearing on mountain? In chapter 3, ang sabi doon, in chapter 4, pero hindi natin babasahin, kinonekta ko magkasunod 4 and 5. Parehas nasa mountain si Jesus. Doon sa 4, si Jesus nasa mountain, pero nasa Mount of Temptation. Di ba? Ang tanong nga sa akin kanina ni Brother Edgar. Tanong sa akin kanina, bakit ganun, Pastor? Pagka na-attend ako ng gawain ng Panginoon tuwing Tuesday sa kalalakihan, hindi ako makatulog. Dire-diretso. Number 1, kasi excited ka eh. Excited ka dahil doon sa nabalita mo mabuting balita. At kadalasan kapag dumadalo ka sa gawain ng Panginoon o nagiging maalab ka, nandun yung labanan. Pansinin niyo sa inyong buhay. Nandun yung biglang uurong yung kliyente mo. Nandun biglang masisira yung makina ng ginagamit mo sa pantahe. Nandun biglang may kailanganin kang pera. Why? Because the Bible says so. The more that you go deeper in your relationship with God, the more that you will receive undeserved suffering. 1 Peter chapter 2 verse 19. Basahin niyo lahat 'yon. Huwag niyo sasabihin, minamalas yata ako. It is an indication na ikaw ay nagkakaroon ng tinatawag na maalab na relasyon sa Panginoon. Kasi hindi ka papakilaman ng kaaway kung hindi ka maalab. Kakampi ka niya eh. Dahil ngayon lumalayo ka sa kanya, gusto kanyang wasakin because the thief come to steal, to kill, and to destroy. Kaya gusto sasabihin, Brother Jonathan, hindi na lang magpapakaalab. I will just be a lukewarm Christian. A-attend ako, magpupuri ako, tutugtog ako, mag-a-usher ako. Buti na lang wala dito yon. Sabihin mo, buti na lang wala dito yon. Napatawa naman kayo. Di ba? Because when you are a lukewarm Christian, anong sabi ng Biblia in the book of Revelation? God will spit you out. Mahirap matitake yung lukewarm Christian. Because when the hunger and thirst depart from you, you are as good as a cold chicken. Isusuka mo yan. Maganda pa yung malamig. Madedetect mo, pwede mo mai-follow up. Pero mahirap yung kasama mo sa simbahan na alam mo na siya ay nagtataas ng kamay, umaawit. This is not being condemning you. This is just waking you up. Ay, hindi natin malilin lang ang ating Panginoon. One of our fingerprint is our heart. Diba ang sabi nga ng propeta kay David, ikaw yun eh. Ikaw yun, David eh. Yung may kasalanan, na nambuli, na pumatay kay Uriah. Maaring malinis ang iyong tinatawag na plano. Pero sa harapan ng ating Panginoon, alam niya ang iyong puso. You can know your heart. God knows your mind. Tingnan lang natin mabilis. Mountain, hindi pa tayo napunta sa mountain eh. In Matthew chapter 3, I love reading the Word of God. Verse 2. When John the Baptist tells those people that are being reached by the gospel, ang sabi po, ano po sabi sa Matthew chapter 3? Basahin ko, magandang version sa sa AMP para ibang version sa King James or sa GBKU. And sabi sa Matthew chapter 3, verse 2, repent. Do you know the word repent means? Alam niyo ba yung salitang repentance? Alam ko sasabihin niyo pagsisisi, pagtalikod. Pero the word repentance, ang sabi po dito sa tinatawag na translation ng Amplified Version, sabi dito, changing of your inner self. Pagbabago ng iyong kalooban. Ibig sabihin ng pagbabago ng iyong kalooban, number 1, ang unang babaguhin mo, yung iyong pag-iisip. You will change your old thinking. Babaguhin mo yung tinatawag na lumang pag-iisip mo. Anong pag-iisip mong luma? Kesera-sera. Alam mo bakit hindi natin matalo si Satanas? Because we are lazy and we are procrastinating. Kapag ang Kristiyano ay tamad at lagi pinagpapabukas niya, bukas na lang magbabasa ng Biblia. Bukas na lang ako mananalangin. Hindi mo matatalo si Satanas. Kahit saan niyo basahin ng Biblia, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy. That's why the perfect example is Jesus Christ.
He always go to the Capernaum. He has a perfect relationship with his Father. Kaya tayo nagkakasala sa oras at sandaling ito, pero it will not lead you to distraction. You are a sinner? No, you sin but you are not a sinner. Ikaw ay nagkakasala pero hindi ka makasalanan. Anong unang kasalanan natin? Kaya nga, I love the words of Nehemiah. I love the words of Ezekiel. I love the words of those real prophets. Ang laging sinasabi nilang, patawarin mo kami. I love the words kami. Pwede naman nila sabihin sa kanilang sarili, kayo. Pero laging ini-include nila kami because we are a team, we are a family. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus, dahil sa loob ng 24 hours, 10 minuto lang ako nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Yes, you can give your tithes. You can give the 10% of your tithes, but do you give the 10% of your time? You have 24 hours in the day. Can you give, sabihin mo, hindi mo naman kailangan isipin na 2 and 45 minutes or 2 hours and 40 minutes. The longer that you stay in the presence of God, the more that you understand the essence of your life. Mas lalong tumatagal ka sa presensya ng ating Panginoon, mas lalong naiintindihan mo ang buhay. Na ang buhay ay hindi nabubuhay lamang ang tao sa tinapay lamang. Na ang buhay ay hindi lamang nabubuhay dahil sa mga material na bagay. Na ang buhay ay nagiging masaya ang buhay kapag meron kang Panginoon sa iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan para maging pagpapala sa maraming tao. The word repentance, let's go back. Di pa tayo napasok, kumakambyo. Kakambyoin ka na, may 30 minutes pa naman eh. Repent, old way of thinking, ang sabi ng Amplified Version. Ano ba yung lumang pag-iisip mo? Ghost month na laman. Malas ngayon, mahina ang sale. Gawa lang yon ng mga kaibigan nating Chinese. Tandaan mo, walang malas. Hindi porket may balat sa puwet, malas. Hindi porket ika-13 ng birthday mo, malas. Walang malas. Dahil unang-una, ang sabi ng salita ng Diyos in the book of 1 Timothy chapter 4, verse 4, ano po ang sinasabi doon? Lahat ng iyong ipinagpasalamat sa ating Panginoon ay pinagpala ng ating Panginoon. Ano po ang sabi? 1 Timothy 4, verse 4. Iba kasi ang hawak ko, Matthew chapter 3. For every creation of God is good. So may masama bang nilikha ang Panginoon? Wala. Hindi masama ang kumain ng baboy. Hindi masama ang kumain ng baka. And nothing to be refused if it is received with what? Kaya nga ang sabi ni Pablo sa isang bahagi ng Biblia, kapag ikaw ay gumagawa ng walang pananalig at walang pasasalamat, ikaw ay nagkakasala. Maaaring sinusunod mo nga ang batas, pero ikaw ay nagiging legalistic lamang, pero hindi ka napupuno ng grasya ng Panginoon at kasayaan, then ikaw ay nagkakasala. Pag ginagawa mo ang isang bagay na walang kagalakan, ikaw ay nagkakasala. Sapagkat ang lahat ng ginagawa mo, hindi mo ito ginagawa para sa tao. Hindi mo ginagawa para ma-promote ka. Hindi mo ginagawa para mabati ka ni pastor. Ginagawa mo ito dahil ito ang layunin mo dahil ikaw ay anak ng ating Panginoon. Kaya kailangan magbago ang ating pag-iisip kapag ikaw ay tumalikod, humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Number 1, when you repent, you change the old thinking. Ano ba yung old thinking mo? Napaulit-ulit na lang ng ganitong buhay? Minsan, masaya, madalas malungkot. Na kapag meron kang kaaway, makikipagtalastasan ka. Huwag ka na makipagtalo. Hayaan mo na lang silang manalo. At least, hindi sila ma-heart attack. At least, hindi nahahaba yung usapan. Wala naman magpapatalo eh. Ano pa yung old thinking mo? Matampuhin ka. Pag ikaw ay isang matampuhin Kristiyano, ibig sabihin, ikaw ay baby Christian. Pag hindi ka nabate, hindi ka na-follow up, ikaw ay nagtatagpo na sa simbahan. Tandaan mo kapatid, ang sabi ng Biblia, focus on Jesus Christ. Fix your eyes, hindi sa kapatiran mo. Kung ang standard ng iyong pananampalataya ay yung tao sa simbahan, yung standard mo ay base lamang sa tao. Ang standard mo ay maging base sa ating Panginoon dahil kailangan, kung hindi man sa iyo maipakita yung pagmamahal, ikaw ang magpakita ng pagmamahal. Hanggat hindi nagbabago ang kaisipan mo, hindi magbabago ang buhay mo. Bakit ka ba naligtas? Hindi ba ang sabi, napakaliwanag ng 2 Corinthians 5, verse 17? Ano ang sinasabi? You are a new creation. It is a package. So when you are a new creation, your habit will change. Magbabago na yung habit mo. Ano yung habit mo? Gigising sa umaga, kakain, maghahanda, papasok, uuwi. Ngayon, ang gagawin mo na. Pag ako'y nakakalimot manalangin o magbasa ng Biblia, pakiramdam ko sa sarili ko, napaka-guilty ko eh. So nagkakaroon na ng pagbabago. Hindi na yung bastang, okay lang, makakabawi naman ako mamaya eh. Maaaring sabihin mo, alam ng Diyos ang puso mo.
Pero ang tunay na laman ng puso mo ay kung ano yung ginagawa mo. Because you will know the tree by its fruit. Malalaman mo ang bunga. You can fake that you are doing good, but you cannot fake in the presence of God, especially when the trials and temptation comes into your life. Doon lalabas yung masama mong pag-uugali. Hindi naman lalabas yung masama mong pag-uugali kapag maganda ang buhay. Bihira lamang. Pero lalabas ang tunay na pag-uugali mo when you are being put into the test. But it is not God who tests you, ang sabi ng Santiago. It is you who test yourself because it is your decision. It is the byproduct of your action. But thanks be unto God, He is a gracious God. Pangalawa, when you repent, ano pa ang mangyayari when you repent? Ang sabi dito sa Amplified Version, you forget your past sins. Kalimutan mo na yung kasalanan mo noon. Kung ikaw man ay hindi pa kinakasal, nagkaroon ka ng premarital sex, just forget about it. Pinagsisihan mo na yun, huwag mo nang ulitin. Kung ikaw man ay nagkaroon ng malaking pag-uutang noon, ngayon maluwag-luwag ka, balikan mo yung inutangan mo noon at bayaran mo. Naalala ko si Bishop, ang sabi niya sa isang sermon niya, nung siya ay nasa tinatawag na engineering, meron siya kinakain na karinderya, weekly ang bayaran, nakalimutan niyang bayaran, na distinguish sa ibang lugar. After 5 years, binalikan niya kaso wala na doon yung tindahan. Huwag niyong kalimutan yung pinagkakautangan ninyo. Post kayo sa post ng Facebook na kayo umiinom sa Starbucks, na kayo may magandang cellphone, pero balikan ninyo yung kinauutangan ninyo. Baka yung kinauutangan nyo, sinusumpa na kayo. It is an obligation. Dahil lagi mong tatandaan, utang is utang, hingi is hingi. Kung ikaw naman, ayaw mo masaktan, huwag kang magpautang, bigyan mo na lang. Umuutang ng 10,000, bigyan mo ng 2,000, wala pa kayong sama ng loob. Pag siya'y nagreklamo pa, siya'y tinatawag na walang utang na loob. Pagpalain mo pa rin. Papautangin mo 5,000, 10,000, hindi naman babayaran, sama pa ng loob mo, bigyan mo ng 2,000. Pagpalain mo siya. Wala pa kayong sama ng loob, sumama ng loob niya sa'yo, mali ang kanyang tinatawag na pangitain o pangunawa sa buhay. Huwag natin hanapin ang kasagutan. Hanapin natin ang Diyos sa ating buhay. Maraming pagkakataon, mismo ako, hinahanap ko ang kasagutan. Pero hindi natin mauunawa ang kasagutan dahil unang-una, ang kasagutan ay manggagaling sa Panginoon. The secret things belongs unto God, but the revealed things belongs unto man. Yung mga nakatagong lihim, ito'y sa Panginoon. He will reveal it in a due time. Pero yung mga kanyang inihayag, para sa iyo talaga ito. Hindi mo maunawaan kung bakit ikaw ay naghirap. Pero kaya kayo naghirap? Because God wants you to get out of your comfort zone. Because every hurt, every pain, it is the movement of God so that you will move from being stagnant. So that you will be removed from the comfort zone and experience the comforter. Iniaalis ka sa Panginoon dun sa normal mong buhay. Na okay, sumisweldo ka ng 30,000, 40,000, 50,000, 100,000. Okay na sumisweldo ng 20, natulustusan naman ng lahat. Walang challenge. Kaya tatanggalin ng Panginoon yung trabaho mo. Tatanggalin ng Panginoon yung kalakasan mo. So that you will be removed from the comfort zone. And you will be moved to the comforter. When you have the Paraklete, when you have the attorney, when you have the Holy Spirit, you will have joy, peace, and understanding. And you will have rest. Because in the world cannot give you rest. The world will give you always emptiness. Pag nagkaroon ka, gusto mo pa ng mas marami. Kaya kapag lumalaki yung sweldo mo, pansin mo, nung lumaki yung sweldo mo, kulang pa rin. Alam mo bakit? Nung ang sweldo mo 20,000, panalangin mo sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ang 30,000 para makapagbigay sa Panginoon. Huwag na natin pag-usapan yung pagbibigay mo. Kasi binibigay mo lang kung ano masaya sa puso mo. Sabi kasi ng ng New Testament Pero don't you know, kaya sinabi yun ni Pablo that he loves the cheerful giver because Paul is already knows that the Jews is so strict with the 10 commandments. Kaya alam niya, lalagpasan nila yung binibigay nila ng 10%, hindi niya pwedeng ulitin. So what I am trying to say, lumalaki yung iyong income, lumalaki rin yung gastusin mo. Pero dapat habang lumalaki ang iyong income, lumalaki ang pasasalamat mo sa Panginoon at lumalaki ang pagtitipid mo sa iyong buhay. Tipirin mo na ang lahat ng tipirin. Pero wag mong titipirin ang Diyos, ang pamilya mo, at yung pangangailangan ninyo sa araw-araw. At mag-ipon ka. Kailangan mo mag-ipon.
Kaya ka pinararaan ng Panginoon sa ganitong sitwasyon sa mundo. Don't you know that we are just a foreigner in this land? Tinitingnan ng ating Panginoon kung mahusay kang mga siwa, management, training, discipline. Tinitingnan ng Panginoon kung mapapagkatiwalaan ka niya. Hindi mo naman binabalik yung 10% sa Panginoon eh. Wala kang binabalik sa Panginoon. Dahil unang-una ang sabi ng Biblia, ang sabi ni David, ang lahat na tinatanggap ko, ang lahat ng binibigay ko ay sa Panginoon. Ano yung pagbabalaki mo? That I am the biggest tither? You are not the biggest tither. God is the biggest giver. Huwag mo sasabihin, bakit di mo pinagpapalan ng ganito? Puro problema, laki naman binibigay ko sa iyo, Panginoon. That doesn't care kung ano yung binibigay mo. Ang gusto ng ating Panginoon, mas lalong higitan mo yung pagbibigay mo. Huwag ka lamang magbigay o masanay ng 10%. Kung kaya mong ibigay yung 100%, yung 50%, yung 30%, ibigay mo ang lahat sa Panginoon. At makikita mo yung matitira sa'yo, yun ang higit na pagyayamanin ng ating Panginoon. Because He owns everything. Di pa tayo na nag-umpisa? Matthew chapter 5, mountains. And then, it was revealed unto me by the Holy Spirit, mountains. What does mountains symbolize? The mountains symbolize success. Sabi na isang kanta, this mountain shall be removed. So, the success will be removed? No. Tingnan mo ang ating Panginoon. Nung siya'y nanalangin in chapter 4, na Matthew chapter 4, sa tinatawag na kanyang 40 days and 40 nights of fasting, after those, He was tempted. 3 times He was tempted. Tandaan mo kapatid, when you grow in the knowledge of God, you will grow in courage. Pag lumalago ka sa katalinuan, sa salita ng Diyos, mas lalo ka magiging matapang. Pero merong problema. Baka naman maging mayabang ka. Mas lalong lumalago ka sa kapangyarihan. Mas lalong lumalago ka sa salita ng Diyos, huwag mong gamitin ito sa pakikipagdebate. Huwag mong gamitin ito sa pag-condemn ng mga tao. Huwag mong gamitin ito na ikaw ay self-righteous person. Gamitin mo ito para mas lalong mabuhay sa kababaan. Because it is the pattern of Jesus Christ. It is the pattern of Jesus Christ. The more na pinagpapala ka ng Panginoon, the more na mabuhay ka sa tinatawag na kababaang loob at yung tinatawag na kasimplihan. Because God makes the complicated, the wise simple. Ikaw naman, you make the simple complicated. Yung pagluluto ng itlog at tinatawag na hotdog, kaya mo naman iprito, i-order mo pa dun sa bubuyog. Doon sa bubuyog, 139 yata o 59, makakabili ka na ng isang supot na tinatawag na hotdog. Masaya ka pa. Mapapakain ng inyong buong pamilya. Pero syempre, kung wala naman talagang choice, pwede ka bumili yun kasi gutom ka. Pero kung gagawin mo araw-araw at gagawin mo ng habit, at sasabihin mo, kulang pa rin ang pera ko. It's the wrong choice in life. God has given us the free will. Yun ang pinakamagandang binigay ng ating Panginoon. Yung iyong kalayaan. Kalayaang pumili at kalayaan na pahalagaan ng iyong pananalapi. Kalayaan na mahalin yung iyong pananalapi o kalayaan na mahalin yung pinanggagalingan ng pananalapi. It's up to you. Kaya nga makikita na, this mountain, hanggang sa tinatawag na teaching niya sa Beatitude, nasa mountain eh. Ano man sinisimbolize ng mountain? From being a successful. Karanasan yung mountain, bago ka makakit sa mountain, there will be a lot of journey. Yung gravity, kaya minsan napapagod ka eh. Ano yung mga pinagdaraanan mo? Yung fear. Hanggat hindi nababago yung isipan mo, magkakaroon ka ng tinatawag na takot. Takot saan ka? Wala-walaan sa kinabukasan. You will have fear on uncertain things when you have a certain God. Natatakot ka sa mga bagay. Paano na kaya pag ako'y retire na? Paano kung mapapaaral yung anak ko? Magkokolehiyo pa lamang? And sabi ng Biblia, do not worry about anything. But in everything with prayer and supplication, let your requests be known unto God. Philippians 4:6-7. Bakit ka natatakot? Natatakot ka dahil unang-una, wala kang takot sa Panginoon. Kasi kung may takot ka sa Panginoon, hindi ka matatakot sa mga obligasyon. Hindi ka matatakot na ikaw ay dumaraan ng sakit. Hindi ka matatakot na ang iyong buong pamilya man ay dumaraan sa pagkakasakit. Pero alam mo that Jesus Christ is your ultimate physician. Mas lalong dumidilim ang paligid. Ang sabi ko sa Facebook yesterday, mas lalong magliliwanag dapat ang katotohanan sa iyong buhay. The wind of adversity,
You know, the wind of adversity. Ang sabi ni Reinhard Bonnke, this is the example of wind of adversity. Ano ba yung adversity? Pagsubok. Kaya nga doon sa mountain, hindi ka makakapunta ng Mount Everest unless matapos mo yung tuktok. Kasi nandun yung tinatawag na fear, nandun yung tinatawag na limitation, hindi mo makita yung view sa kabila eh. Dahil natatakluban ng bundok na napakalaki. The wind of adversity, when you are on fire, tapikin mo ang katabi mo, we must be on fire. Dapat naglalagablab tayo. Hindi ka naglalagablab sa galit ha. Naglalagablab ka sa pagmamahal. Pag ikaw ay naglalagablab sa pagmamahal, naglalagablab ka sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, just remember this. Kapag ang fire ay nasa kandila, kapag tinapat ko sa electric pan, mamamatay ito. But when a fire is a consuming fire or napakalaking apoy, pag lalong dumarating yung hangin, mas lalong kumakalat ito. Do you see the analogy? Mas lalong umaalab ka sa Panginoon, hindi ka mamamatay at panghihinaan. Mas lalo kang maglalagablab because everything that is around you will be consumed. And everything that will be consumed will be removed. And those who will stay, it will be used into your life para ito'y magamit mo para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. In Matthew chapter 5, ilan pa ba? Meron pang 20 minutes. Verse 3. Ang sabi dito, ano po ang sinasabi? Blessed, spiritually prosperous, happy to be admired are the poor in spirit, those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant. For both theirs is the kingdom of God. Makikita yung word na blessed. Ganap na eh. Inaasahan ng ating Panginoon na ikaw ay meron tinatawag na katangian kagaya nitong mga sinasabi niyang beatitude. Kaya makikita natin ang pinakamahalaga, same thing. Faith will always align you to the Word of God. It's about believing. Kung ano yung pinananaligan mo, yun yung paniniwalaan mo. But that's one thing. But when you have a character, yung pinaniniwalaan mo, nakikita sa iyong buhay. Ang gusto ng Panginoon, hindi ka lang basta maniwala. Ang gusto ng Panginoon, isabuhay mo yung pinaniniwalaan mo. Do you have ballpens? Ang ganda dito, may ballpen, may notebook, yung iba nasa cellphone. Yung cellphone, huwag mong gamitin na naglalaro ka habang ako yung nagsisermon ng Tetris. May Tetris pa ba ngayon? O kaya ng Snake? O kaya ng kung ano man nilalaro mo sa cellphone. Gamitin mo yung cellphone mo para mag-take down notes. Isang beses sumilip ako sa conference ng mga negosyante. Nagtataka ako minsan eh. Bakit itong mga to nagbabayad, sila'y nagte-take down notes? Pero sa simbahan, sila'y nagdadaldalan, inaantok, o naglalaro sa cellphone, tapos sasabihin nila mahirap ang kanilang buhay. When you respect God, wag na ako, ang Panginoon. Yung buhay mo iangat ng Panginoon. Pararangalan ka ng mga matataas na tao sa komunidad. You don't need to seek for position. Ang sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are on the righteous. 36 verse 7. Let's see. 36 verse 7 ng Job. Ano po ang sinasabi doon? The eyes of the Lord are on the righteous. He enthroned him with the kings. Alam niyo po ba, salamat sa ating kagalang-galang na si Chief Pao, anong pangalan nun? Persida Rueda Acosta. Ang sabi niya, Bishop, parang may sakit kayo noong nakaraang buwan. Yung 3 nights of revival. Kasi, parang matamlay yung pananalita niyo tapos umupo agad kayo. Anong ibig sabihin nun? Nanunood siya. Siya'y nakikinig at siya'y sumusundot. Ang sabi ng Biblia in 36:7, He withdraweth not His eyes. Hindi niya inaalis ang mata sa mga matutuwid. At sino ang mga matutuwid? Yung merong tamang pagtayo sa harapan ng ating Panginoon. Righteousness meaning you have a right standing with God. Pinaniniwalaan mo ang Panginoon at sinusunod mo ang Panginoon. But with the kings, they are on the throne. Yeah, but He will establish you, them forever. Itataas ka ng Panginoon kapantay ng mga milyonaryo, ng mga bilyonaryo, ng mga makapangyarihan sa gobyerno, not to conform them, but to influence them. Impluwensyahan mo sila. Impluwensyahan mo sila dahil sabi nga ni Reverend Reinhard Bonnke, there is no great man in the kingdom of God. Walang mahusay na tao sa kaharian ng Panginoon, but there is a great God who uses men for His honor and glory.
Maaring wala ka mang pangalan. Maaring ikaw man ay magbubuti. Maaring ikaw man ay magchichinelas. Maaring ikaw man ay laging lugi. Tandaan mo, kapag ikaw ay ginamit ng ating Panginoon, hindi tumitingin ng Panginoon sa kung ano ka, tumitingin ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan na kaya kang gamitin ng ating Panginoon. You can be a Gideon in your life. You can be a David in your life. You can be a Moses in your life. Si Moses bulol. Pero yes, we know that he has the best background. Because for the first 40 years of his life, napakaganda ng education niya. Pero hindi tumitingin ng Panginoon kung ikaw ay basura. Because He can turn your trashy life into treasure. Because it is the one who molded the clay that is important. Kaya ang kailangan mo, magpasakop ka sa Kanya. Sumunod ka sa Kanya. Yung simple lamang na kahit ikaw ay dumaraan sa problema, nagpapasalamat ka sa Panginoon, malaking bagay yon. Hindi ka lang nagpapasalamat, minsan nga mas lalong sa pagpapala pa, hindi ka nagpapasalamat sa Panginoon. Obserbahan mo ang buhay mo. Simple na lamang na spiritual na tinatawag na poor in spirit. Balik po tayo doon, Brother Alan, sa ano natin, sa Matthew chapter 5, verse 3. Blessed are those who are poor in spirit. Ang sabi nung isang pastor, kailangan magiging mahirap. Purihin ng Panginoon. Bakit ako magiging mahirap? Kailangan ko maging mayaman. Kailangan ko maging mayaman because the kingdom of God, the ministry of God, yes, the ministry of God, it is free. Pero ang sabi ni Billy Graham, the ministry of God is free, but it takes everything in order for you to propagate the gospel. Masasabi ba natin kay Morales o sa Meralco? Church kami, ba't mo kami sisingilin ng kuryente? Masasabi mo ba doon sa kainan mo, pastor ako eh. Kay Sister Cora, masasabi mo yon. O kaya kay Sister Early, pastor ako. Pero sa mundo, sasabihin nila, ako din eh, nakakakilala sa Diyos. So what I am trying to say, kailangan mo maging mayaman. Maaring ikaw man ay mula sa hirap, pero ikaw napaka-pinagpala. Alam mo bakit ikaw napaka-pinagpala? Sa'yo malapit ang Panginoon eh. James 2 verse 5. God chose the poor of this world to be rich in faith. Pinili ng Panginoon ang mga mahirap sa mundo. Kung ikaw ay mahirap, ikaw ay pinili ng Panginoon. Bakit? Wala ka na ibang pagtitiwalaan eh. Hindi mo na mapapagtiwalaan ng trabaho mo, hindi mo mapapagtiwalaan ng kasamaan mo sa bahay, dahil at the end ka na of the rope. So susubukan mo na ngayon ang Panginoon. At kapag sinubukan mo ang ating Panginoon, hindi ka mapapahiya kapag sinunod mo yung sinasabi niya sa'yo. Kasi maraming pagkakataon, ganito yan, kilala mo ang Panginoon, pero pag wala ka doon sa area of responsibility, di ba sa bagyo? Pag ikaw ay nasa area of responsibility, anong mangyayari sa'yo? Uulan doon, malakas ang hangin. Mapupuruhan ka. Kaya hindi ka mapuruhan ng pagpapala, lumalabas ka doon sa premises ng Panginoon. Pag nandun ka sa premises ng Panginoon at kasama mo ang Panginoon, saan ka man pumunta? Naalala ko last time, nagtuturo ako, iniisip ko, Panginoon, gusto ko sanang makapasyal kami nila Habi, kaso ang laman lang ng pitaka ko ay ganito. Pinatutuo ko na ito sa inyo, ewan ko natatandaan. Pagbukas ko ng Blue Bible ko, may 3,000 piso. Magbasa ka ng Biblia. Baka may naiisingit ka doon na pera. Yesterday, kami mag-asawa, pumunta kami sa mataas na bahagi ng San Pedro, Laguna. Papunta sana kami after nung gagawin namin, papuntang revival, susunduin muna namin si Abby. Biglang tumirik yung van. Purihin ng Panginoon. Sabi ko, papunta pa naman sa gawain eh. Pero ang isang nakita ko, yung magandang pagbabago sa ugali ko. Hindi na ako nainis. Sasabihin ko sana, Panginoon, naalala ko tuloy si Brother Arman yata eh. Si Brother Arman, ano ba si Brother Arman? Ayun, naalala ko. Yung nag-aayos kayo ng aircon, nabaksakan kayo, Naalala niyo yun? Sasabihin sana ni Brother, Panginoon! Ano ba sinabi niya, Brother Arman? Ano? Panginoon, bakit mo ako binabayaan? Boy, mabaksakan ka ba naman ng 2.5 na horsepower ng aircon eh? Pero kahapon, nagtatawa lang kami mag-asawa, walang signal masyado yung cellphone, o order na sana ako doon sa baterya. Walang nadaan na motor, o tricycle, o jeep man lang. Sabi ko, paano kami marirescue dito? Ayun, nakalusot yung signal, kakapray namin, pero nagtatawanan kami. Ginawa ko habang naghihintay kami, nagbasa na lang kami ng Bible. Habang hinihintay namin, delivery ng baterya. Walang nadaan ng mga sasakyan, saan ko naman i-jumpstart yun? Iniisip ko, meron naman doon yung katiwala ng isang babae. Kaso pag pinagtulat natin, pababa ito eh. Baka dumiretso tayo sa bangin.
Sabi ko, maghintay na lang tayo dito sa puno. At least nasa puno tayo. Kapag ikaw ay binago ng Panginoon, hindi mo na makikita yung problema. Alam niyo ba yung pinost ko last time? It's about the bronze medal thing. Nakadalasan, yung nanalo ng bronze medal, mas masaya kaysa sa tinatawag na nanalo ng silver medal. Because the silver medal is achieved by losing to the gold medalist. Di ba? Pag kinalaban mo yung gold, 1 versus 2, malamang pag natalo ka, silver ka. Pero yung bronze, mas masaya daw kaysa sa silver medalist. Kasi yung bronze medalist, it is the byproduct of his winning, natalo niya yung pang 4th place. Kaya naging 3rd siya. Nakukuha ninyo? Yung 1 and 2 naglaban, nanalo yung 1, ikaw loser, kaya ang mentality mo, talo ka. Hindi ka masaya. Pero may silver ka. So in life, kadalasan tayo malungkot sa ating buhay, dahil alam nyo bakit? Ang tinitingnan natin yung malaking pagpapala eh. Ayaw mo munang tingnan yung pagpapala na meron ka ngayon. Ang tinitingnan mo, professional na yung mga anak mo, engineer na, doktor na, ganito, ganyan. Huwag yun muna ang tingnan mo. Ang tingnan mo, yung mga anak mo, hindi nagbibisyo. Ang problema kasi sa atin, lagi natin tinitingnan yung big picture eh. Tingnan mo muna kung anong meron ka. What do you have, Moses? You have a stick. What do you have? You have God in your life. And when you have God in your life, you will have everything. Because He will supply everything in your life and you cannot be shaken in your life. Psalm 16 verse 5, Amplified GBUK version. Kako'y dumaraan sa maraming tinatawag na mga karanasan sa buhay para mawala ang kayabangan ko. Para makilala ko ang Panginoon. At para higit sa lahat, makita ko ang kanyang kapangyarihan. 10 minutes na lang, Matthew chapter 5 pa lang ako, verse 3. Itong iiwan ko po sa inyo. Siguro sa radio, topic natin to mga 2 months kasi yung tungkol sa prayer, nakaka 1 month na, hindi pa tapos eh. Integrity, holiness, and selfless zealousness. Pag may integridad ka, kabanalan, at hindi makasariling layunin, you will demonstrate the power, the grace, and the miracle of God. Huwag natin isipin kung paano mapuno ang simbahan. Isipin natin kung paano natin maluluwalhati ang Panginoon. Pag naluwalhati mo ang Panginoon, no church can hold the lots, various, multitude souls in the world. Ang simbahan kaya makapaglaman ng 100,000, the biggest arena in the Philippines. Pero kapag ang Diyos ang kumilos, baka every Sunday, ano bang arena ang open field dito sa Laguna? Baka doon tayo. I remember to close this story, Beatitude. One of the people that I admire na God's general is si Reinhard Bonnke. Number 1 is siyempre si Smith Wigglesworth. Then Benny Hinn. Pero lagi kong binabasa yung libro niya. Alam niyo ba si Reinhard Bonnke? Just patotoo. Si Reinhard Bonnke is a German person. Na kung saan, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Africa. So, nandun yung pagsunod niya, pumunta siya sa Africa. He is an itinerant pastor and evangelist. Pumunta siya sa Africa, kasama niya ang asawa niya. For the last 10 years, ang tinuturuan niya, alam niyo ko ilan? 5. Sabi ko, kung ako yon at hindi ako sinasamahan ng banal na espiritu, titigil na ako. 5 ang tinuturuan ko, 10 years. Nagkautang-utang at naubos yung tinatawag na savings na nung siya siguro nagtatrabaho. At on the 10th year, ang sabi sa kanya ng Panginoon, arkalihan mo yung pinakamalaking arena sa Africa. 300,000 po yung laman nun. Awa ng Diyos, sumunod siya. Naka-raise siya ng pondo para sa arena. Ang ganda ng sound system. During that event, alam niyo kung ilan ang umattend? 60. Hindi 60,000, hindi 600, 60. Pastora Magda, ano magiging reaksyon nyo? Gumastos kayo ng 100,000, sabihin na natin dolyar. 6 na po ang atin, 300,000 ang capacity. Ano magiging reaksyon nyo? Panghihinaan. Siyempre, kahit ako panghihinaan, parang binuhusan ng malamig na tubig eh. Diyos ba itong naririnig ko? Pero siya'y mapagkumbaba. Ang sabi niya, Panginoon, gawain mo to. Wala na tayong magagawa. Ito na po iyon eh. Let's continue the service. Hanggang merong isa naka-wheelchair.
na biglang tumalon. And that's the turnaround of God's ministry in his life. Kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, huwag mo nang tingnan yung masasamang ugali na nasa paligid mo. Before you plan, you pray. Because many are the plans in the heart, in the mind of man, but still, the plan of God will prevail. There is a way that seems right, 14:12 ng Proverbs. Meron parang tama. Tanda mo, tama naman yung gagawin mo na ikaw ay mag-abroad kasi para sa pamilya mo yun eh. Baka naman pag ikaw ay nakapag-abroad, yung kikitain mo doon, hindi naman ibigay ng iyong amo. Maaaring maganda yung inaalok sa'yo. Pero yun ba ang kalooban ng ating Panginoon? Kaya sabi ni Reinhard Bonnke, ang susi ng lahat, wala namang special sa akin eh. Sabi mo sa katabi mo, wala namang special sa'yo eh. Ang special sa'yo ang banal na Espiritu. Pag nasa iyo ang banal na Espiritu, you will have an extra touch. You will have an extra power. You will have an anointing that will break the yoke. You will have a favor. At sabi niya, kapag ganoon ang mangyayari, you will see the unseenable. Maaaring hindi mo pa nakikita sa oras at sandaling ito na hindi mo nakakasama ang iyong pamilya. Hindi lang ang pamilya mo makakasama mo pati kamag-anak mo. Hindi mo man nakikita sa iyong tinatawag na passbook account, lagi ang maintaining balance lamang ay 5,000 o 10,000. Maaaring ngayon makita mo sa mga darating na panahon, 1,000,000 na ang maintaining balance mo. Lack should not be a problem when you start on walking the talk and walking in faith. Kapag isinabuhay mo ang salita ng Diyos, hindi pwedeng ikaw ay maghirap. Ngunit kung hindi ka nagpapatawad, bakit Sister Cora? Wala yun ano. Ngunit kung hindi ka na pagpapatawad, hindi pwedeng dumaloy ang lubusang pagpapala ng Panginoon. Matthew chapter 6, verse 7. Tingnan nga po natin. Matthew chapter 6, verse 15. Sa pagtatapos. Pag hindi ka makapagpatawad, hindi ka patatawarin ng Panginoon at mababalam ang mga pagpapala mo. Maaring ginagawa mo ang lahat, pero isa lamang ang sabi ng Biblia na aking binabasa in 1 John 4:7-8 and 1 John 4 verse 20. Maaring sinasabi mo naglilingkod ka sa Panginoon, mahal mo ang Panginoon, ginagawa mo lahat. Pero kung ikaw ay walang pagmamahal, ikaw ay sinungaling at hindi ka kilala ng Panginoon, at higit sa lahat, you are not really in fellowship with God, but you are in fellowship with Satan. Siyasatin po natin ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil kapag siniyasat mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung kasagutan dadaloy sa iyong buhay. Hanap tayo ng pangmatrikul eh. Pag hinanap mo ang Diyos, mababayaran mo yung pan-tuition fee ng anak mo in full. Hindi ka na magpa-promissory note. Kundi magugulat yung tinatawag na kahera. Pag kami pumupunta sa eskwelahan ng aming anak, ang laging sinasabi ng kahera, yun ang gusto kong tumaas sa level ng paningin ng tao sa mga lingkod ng Diyos. Hindi sa dahil na kurap ang lingkod ng Diyos, kundi kapag ipinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon. Remember this. When you take care on the business of God, God will take care on the business of your life. Isang linggo, bihira lang ang aming off. Uuwi kami ng, dati madaling araw dahil nga tumutulog na ako ng alas 9. Pag Tuesday na lang, alas 11, alas 12. Pag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, maybe you are in the business. Hindi naman ibig sabihin, maglingkod ka na rin sa Panginoon. Pwede ka maglingkod kahit nasa negosyo ka. Pag uwi mo sa bahay, makinig ka ng music, makinig ka ng pangangaral, manalangin ka pag nasa opisina ka, magbasa ka ng Biblia kaysa makipagchismisan ka. O i-share mo si Jesus. Marami ang form ng paglilingkod. Don't say that, hindi ako kaya makapag full-time, Brother Jonathan. You are a full-time Christian. Nasa opisina ka, makita yung kaibahan mo sa buhay. Nasa jeep ka, makita yung kaibahan mo sa buhay. Bayaran mo yung lahat na nakasakay sa jeep. At ang sabi nung, ano bang tawag, cashier sa eskwelahan, Pastor, po ba ulit ang ibabayad ninyo? Masaya ako. Dahil dati ang tingin ng mga tao sa pastor, ganong katagal nyo po babayaran? But always remember,
When God command the winds to turn, pag inutusan ng Panginoon ang hangin na magbago ang direksyon, iaangat ka nito, kagaya ni Elijah sa alapahap. Hindi ka na mangungutang, ikaw na magpapautang. Pero walang tubo. Kasi masama ang nagpapautang. Basahin mo ang Old Testament. Dahil ginagawa mo silang alipin. Ikaw ay magiging pagpapala, hindi sa mga tamad din, kundi sa karapat-dapat. Yung tamad, pwede mong bigyan ng pagpapala. Pero wag yung kukonsintihin mo. At ipangako mo sa Panginoon na kapag nalakaran mo na yung pagpapala, nasa iyo na kasi, hindi ko sasabihin pinagpala ka eh. Nasa iyo na yun eh. Kaya nga blessed past tense eh. Even in the book of Ephesians chapter 1 verse 3, you are blessed. Tinigasan eh. With all spiritual blessing in heavenly places eh. Past tense, nangyari na eh. Matagal ka ng pinagpala, ayaw mo lang gamitin. Humahanap ka pa ng ibang oportunidad. But with your ability and capability, tandaan mo to kapatid. Pag nalakaran mo na yung pagpapalang para sa'yo, just be careful of this. Maraming tao ang magiging maganda ang pakikitungo sa'yo. Be careful. Baka ginagamit ka lang nila. Pangalawa, be careful na baka ikaw na ang laging tingnan nila na sasagot ng mga ambagan sa church. Ambagan sa mga labas ninyo. Baka naman mamaya siya na yung maging Diyos. Iwasan mo rin yun. Turuan mo sila ng sekreto sa buhay. Ibigay mo ang buhay mo ng buong buo sa Panginoon. Dahil ibinigay nga niya ang nag-iisa niyang anak sa iyo. Tumayo po ang bawat isa. Hindi po ito final benediction ha. Pagpapalain ko lang kayo ng panalangin ng pagpapala. Lord, for a very long time, there is a serious drought in their life. And that drought, oh God, starts to end today. Right now. Right here in this place, in Biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Open the floodgates of heaven, Panginoon, sa kanilang buhay. Wala na sa kanilang mauospitalo upang hindi sila mapagnakawan ng oras at ng pananalapi. Matapos na ang kanilang mga maintenance medicine, Panginoon, because you are the God that sustain. You are the God that heal, O God. Ang kanilang pamroblema sa pananalapi, Panginoon, ay hindi na nila magiging isipan. Kundi ang magiging isipan na nila, Panginoon, paano, Panginoong Yesus namin, mapapangasiwaan itong mga pagpapalang ito. Ang mga kasamaan ng pag-uugali, Panginoong Yesus, ay hindi na makikita sa kanilang buhay. Kundi sila'y mabubuhay sa kabanalan na nagbibigay ng karangalan sa iyong anak na si Kristo Jesus. Kaya ikaw ang lagi naming hahanapin, Panginoon. Saan man kami magpunta, kagigiliwan kami ng mga tao. Kumain man kami sa restaurant na walang laman, ito'y mapupuno ng mga tao because we attract the blessings, O God. And the blessings are outpouring, O God. Bless them indeed. Beyond what you could ask or imagine, O God. Promote them. Promote them not just only by 1 or 2 levels. Promote them by 5 levels, O God, in their company, O God. Give them a business, O God, na nagmumula sa iyo at hindi lamang nila ginaya sa ibang tao, Panginoon. And make sure na hindi ito magiging rival ng ating Panginoon. Mas lalong aalab ka sa Panginoon. Mas lalong lalakad ka sa kababaang loob. Kaya aming Ama, pour out the fresh anointing of the Holy Ghost in their life. Sa panibagong season na ito, Panginoon, you are raising up a lot of unknown names, mga hindi kilalang pangalan, Panginoon. Mga pinagtawanan, mga tinatawag na nilibak ng mga tao na ikaw ay walang pag-asa. Pero kay Kristo, meron ka magandang kinabukasan. This hands, O God, ay gagamitin mo para iangat ang mga tao sa buhay nila dahil ikaw ang pinapakilala nila. Father God, in their obedience, O God, let them have the best experience in their life na hindi nila naranasan for the last 60, 70, or 80 years in their life. Because you said in your word, in the last days of our life, in the latter days of the life, it will always be greater than the beginning. So God, our Father, our Lord, our King,
Be it unto me. In Jesus' mighty name, amen.